Ano, natunaw ka na, Diggs? Natunaw ka na? Nawala na yung yung tapang-tapang yarn. Wala eh. Sabi niya, hindi tayo galit kay Marcos. Galit. Hindi tayo galit sa gobyerno. May damdam lang na pinapalabas. Kasi panoorin na lang natin yung video. Sa mga mahal kong maisog na kababayan na nagrally sa Angeles, pasensya na po. Inabot ako ng ayaw ko na lang sabihin kasi napaka-corny. Pero retired na kasi ako at yung pera ko, meron ako. May retirement ako pero alam mo, may pera kaya. 6 trillion kaya inutang mo. Don't tell me, walang walang barya-baryang nalaglag. Pinupuesto ko lang. Okay. At yun na kasi ang source of existence ko. Sorry, hindi ako nakapunta. Pero I would like to congratulate you. Hindi siya nagpunta? Ininjan mo yung mga supporters mo? Program mo yan, di ba? But at least this time, umamin siya na hindi siya nakapunta. Kasi nung mga nakaraan, parang yung dalawang cancellation, parang parang nagtago ka lang eh. Dali na. For your gesture to show to the country and to the world that may damdam tayo. Hindi tayo galit kay Marcos o hindi tayo galit sa gobyerno. May damdam na pinapalabas natin. Okay. Pero galit. This would be as good as any other time to tell the president, the military, the police, and all na hindi kami yung subversive na gusto namin tumbahin ang gobyerno. Ay, talaga? Si Marcos. We just want parang di ko naramdaman niya. Reforms that yung naniririndigin nyo sa grupo ng mga maisog at yung mga Pilipino na ayaw ng gulo pero gustong may pagbabago. Yan. Wait lang. Bigla kang bumabait ha. Parang parang kailan ba natin sinabi yung kailan ba natin binanggit yung wala sa nature ng Pilipino yung pagiging palaaway. Binabanggit natin yun before eh. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng app, kuha kayo ng account, at talagay nyo ba account details nyo at pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared on Jarn, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Hindi kaya nakarating dito yun sa matandang to. Tuloy natin. Wala naman po. At congratulations sa inyo. Yan lang ang habol natin. At yan lang ang hamon ko sa gobyerno. Wala ng iba. Walang interesado patalsikin si Marcos. Walang interesado sa gobyerno na patumbahin mo. Huwag yan, kay dumaan ako ng presidente pati gobyerno ko ito. So, para just to erase doubts. But, we will ask that we will be heard from time to time so that government from time to time meaning every month would know what the sentiments of the people are. Sentiments nyo. Huwag nyo kami idadamay. Nananahimik kami dito. Kayo lang yan.
Huwag nyo kami damay, please. And whether the sentiments or not, totoo man o hindi, makinig lang kayo. Total kung mali, hindi sabihin. Ano daw? Whether the sentiments are true or false? Totoo man o hindi? Makinig lang? Ganon? Ayun yung gawing totoo, yung inyong mga sentiments. Kailangan whether it's right, true or false, ganon? Totoo man o hindi? Ay, grabe si Tatay Diggs. Kapag mali, wala naman kami magawa. Sabihin niyo tama, wala rin kami magawa. Just the right to be heard. Yan ang importante sa Constitution. The right to be heard. Period. Yun ang drama ni Diggs, ni Digong. Okay. Sige. Sabi kasi niya, hindi daw tayo galit kay Marcos, sabi ni Digong. So, ano yung sinasabi ni Attorney Trix? So muli, ang hinihiling ko lang bilang isang tagapagsalita dito, kapitan natin yung galit natin. Ulit. Sabi ni Digong, hindi tayo galit kay Marcos. Hindi tayo galit sa gobyerno. May damdamin lang na pinapalabas. Okay. So muli, ang hinihiling ko lang bilang isang tagapagsalita dito, kapitan natin yung galit natin. Alam niyo mga kotsero, I have nothing against Attorney Trix. I mean, I would like to say, hindi ako sure, pero I would like to say na outside of politics, I think we can be good friends. Outside of politics. So ano po yung kakapitan naming galit? Actually, bago dito sa punto na to, for the sake of context, nag-speech si Attorney Trixie ng marami siyang sinabi. Sinabi niya yung issue ng tubig, presyo ng tubig, presyo ng pagkain, presyo ng kuryente, tapos kung paano yung mga Pilipino ang nahihirapan dito sa pagtaas ng presyo ng bilihin na to, na parang wala rong pagmamahal ang Marcos administration sa mga Pilipino kasi yung solusyon daw na ibinigay ng Marcos admin sa mga Pilipino is concert. Concert. Oo. I think hindi na hindi ubra yun yung ganun. Hindi ubra yung ganun kasi alam naman natin na may ginawa ang Marcos administration. And the numbers prove it. The numbers prove it. 'Di ba galit na galit yung mga DDS dati, no? Hindi pa galit na galit. Batikos na batikos ang DDS nung nakaraan, nung 2022 kasi ang taas ng presyo ng bilihin. Taas ng presyo ng sibuyas lalo na. At umabot ang ating inflation to 8%. Baka nakakalimutan nyo. It's a fact. Nag-8% ang ating inflation. But within a span of 1 year, anong ginawa ng ating administration? In a span of 1 year, mga kotsero, naibaba yung inflation from 8%, napabagal ang inflation from 8% to, as of last year, as of April or March, to 3-point-something%. Tumaas lang ng konti ng May. Nag 4% siya ulit noong May. So, it seems, mga kotsero, merong improvement when it comes to inflation. What else? And that is the work of the current administration. Hindi naman natin ma-credit yun sa trabaho ng nakarang administrasyon. We can't. Kasi iniwanan tayo napakaraming utang . Ang iniwan sa atin, pandemic. So, that's one. Another is work. Yung mga trabaho na meron ng mga Pilipino. Alam naman natin, nung December last year, bumaba ang unemployment. At tumaas ang employment rate sa Pilipinas. Dahil marami ring investors, maraming openings. Yun lang yung job fit. Medyo mahirap pa sa job fit kasi maraming hindi qualified doon sa mga posisyon na nagbukas.
Kaya to some degree, meron pa rin mga unemployed. But, generally speaking, nadagdagan ng trabaho. At wala tayong krisis ng katulad sa China na napakaraming kabataan ang hindi employed. So, as far as that is concerned, okay naman. Tumaas ang presyo ng kuryente, understandably, dahil nag-El Nino. So, that's quite understandable. Tumaas ang presyo ng bigas. Actually, na-mention din ni Attorney Trixie yan eh. Ang naging solusyon daw ng Marcos administration, mag-import. That solution has been adopted or namana. Namana natin yung solusyon na yan nung panahon pa ni Digong. Kaya nga ng RTL kaya nga nagkaroon ng rice tariffication law para i-liberalize ang pag-i-import ng bigas. Lahat pwede na mag-import basta kaya mong mag-import. Tapos pinagbawalan mag-import ng bigas ng NFA for public consumption. Pang-emergency lang sa NFA. That is the policy of the previous administration na ipinagpapatuloy lang ngayon kasi nga the previous administration, yung Duterte administration, made a mess of our agricultural sector. Kasi ang naging solusyon ni William Dar sa lahat ng problema sa Pilipinas when it comes to supply is mag-import na mag-import. So, I don't think it is I don't think you kung sisitahin natin ang present administration dahil sa pag-i-import, dapat i-backtrack tayo sa last administration. Hindi pwede. Ngayon lang naaayos ang agricultural sector ngayong panahon ni PBBM. Pinabayaan niya ng panahon ni Digong. So again, mga kotsero, and I always say this, mahirap i-sustain ang galit. Mahirap i-sustain ang galit. Kaya yung sinabi ni Attorney Trix na kapit lang tayo sa galit, parang, how? How do you sustain that? 4 na taon? Magalit ka lang? Mamatay ka na maaga nun. Kailangan tandaan natin kung ano yung ginagawa nila sa atin. Araw-araw, tayo yung nakakaramdam ng taas ng presyo. Pagkain, tubig, kuryente, araw-araw damang-dama natin. Araw-araw damang-dama natin yung kakulangan ng serbisyo. Araw-araw damang-dama natin yung krimen. Hindi tayo pwede manahimik. Kung kailangan, mag-social media, makipag-usap, ikwento sa mga kapitbahay sa susunod na maisog, dalin natin sila. Magparami tayo, manindigan tayo. Parami daw. And I would understand the sentiment pag sinabing magparami tayo. Tingnan nyo naman. Basketball court na nga lang to, hindi niya pa napuno. Basketball court na lang to, hindi niya pa napuno. Yan yung pinagmamalaki niyo sa amin. Sinabi niyo naghalal kay PBBM. Duterte nagpanalo kay PBBM. Eto. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, siguro in another situation, kung outside of politics siguro, and until now, I respect si Attorney Trix. I mean, I have no bad blood against her. I have nothing against her. I have nothing against sa mga iba pang mga nakasama, except for a few people. Except kay Lasas, kay Joey, kay Coco, yung mga ganun. Mga katulad nila. Ayun, medyo may ako doon. Pero sa mga katulad nila Attorney Trix, sila Attorney Darwin, etc. I have no bad blood. I have nothing against them. Siguro outside of politics, we can be friends outside of politics. Nagkataon lang na yung mundong ginagalawan namin ngayon magkaiba. But anyway, kailangan talaga ng suporta. Look at that. Ano sabi ni Kenneth kanina? Basketball court ng eskwelahan. Basketball court ng eskwelahan. Di ba hindi nila puno
Buti pa yung concert sa Malacanang, napupuno. Ito, hindi napuno. Yung pa-concert dun sa Luneta Grandstand, kailangan pa i-shutdown kasi nga, sobrang daming tao. Nagkaagulo na. Kailangan na i-shutdown. Puntahan pa naman ng Bini. Salamin. Pantropiko. Ito ba yung hindi gustong magpabagsak sa administrasyon? BBM resign? Really? Come on, Digong. Huwag kaming gawing tanga. Ginagawa naman talaga tayong tanga ni Digonggong, no? Hindi naman tayo tanga. Huwag naman ganun. Ito ba yung hindi galit? Wala sanang ganito kung maayos lang yung presidente natin. Pero nagulat ako ngayon, ha? Kasi walang mga dump truck. Hindi nila kinaya ang mga kapangpangan. Kasi wala talagang paki sa inyong admin. Totoo lang yan. Real talk yan, baste. Walang paki sa inyong admin. Seriously. Kahit magmaisog kayo araw-araw, hindi kayo papakialaman. Promise. Try nyo gawin araw-araw. Hindi kayo papakialaman. Yun nga sa SMNI yung sa laban kasama ang bayan doon sa Liwasang Bonifacio. Isang linggo yun. 7 days yun straight. Pinakailaman ba sila ng administrasyon? Hindi. Wala. Wala talagang pake sa inyo, admin. Maniwala ka. Don't delude yourself. Delulu. Nadelulu si Baste eh. Nadilulu eh. Don't fool yourself into thinking na ang taong katulad ni Baste matters to the administration. No, it doesn't. Nagmura pa mara sa tatay talaga eh. Tunay na maisog daw yung Kapampangan. Kailangan pong pakinggan yung boses o yung mga sentimiento talaga ng mga tao. And unfortunately now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority? Okay. Are you the majority? Gusto ko lang ipakita sa inyo na hindi sila yung majority. Basta hindi kayo yung majority. Wag dilulu. Are you dilulu? Jesus Christ on a motorbike. Napanood niyo ba yung taga South Africa yata na. Jesus Christ on a motorbike. Don't be dilulu. Anyway. Wag dilulu. 31% yan eh. Dilulu yung sabihin, delusional ha. Delusional ibig sabihin nun. Baka baka may mga matatanda dito, hindi alam. Delusional po ibig sabihin ng dilulu. Hindi ho kayo majority, Baste. Mayor, hindi ho kayo majority. 31% of Filipinos are pro Marcos, 20% are pro Duterte. Wala pa dyan yung mga wala pa dyan yung mga tawag dito. Neutral. Wala pa dyan. Nasaan na ba yun? 15% do not know. 29% do not support. So, yung mga neutral. So, mga kotsero, even in the survey, hindi sila yung majority. Kaya nakakatawa rin yung sinabi ni Digonggong na gusto lang daw nila mapakinggan sila. Okay. Okay lang naman. Magsalita kayo, walang problema. Pero don't claim to be the majority because you're not. But we will ask that we will be heard from time to time so the government will know what the sentiments of the people are. Are you dilulu? Hindi kayo yung the people. Ito yung the people. 31%. Yan. Tsaka itong 29 and 15 pag pinagsama mo yan. Ito, yan. Yan ang majority.
Actually, pag pinagsama mo nga itong 29 tsaka 15, yan ay majority. Kaso nga lang, neutral sila. so walang point. So, in the case of this survey, 31% are pro-admin. Pro-Marcos pa nga eh. Hindi pa nga pro-admin. Pro-Marcos. Tapos magkiklaim kayo na kayo yung majority. No? How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority? You're not the majority. Hindi po kayo yung majority, Mayor. Baka po nasanay kayo sa Davao City na kapag lahat ng galaw nyo doon pinupuri. Oo, hindi ho ganun sa buong Pilipinas. Hindi ho. It doesn't apply to the whole of the Philippines. It only applies to your city, Davao City. Hanggang dun lang. O nyo idamay buong Pilipinas sa mga kalokohan nyo. Lang yan, nakakatawa nga yung mga statement nila. Sabi nila, ayaw nila ibagsak ang Marcos. O, ano to? Resign if you do not have love for the country. O, hindi ba yan pag-destabilize? Hindi ba yan pagpapatanggal sa mga Marcoses? Ito pa. Tagal. Budol King, sabi ni Harry. Harry. Attorney. Si Turnia. Budol King daw demands Dictator Marcos to resign. Ang pogo at ang pogi. Pa isa. Si Alvarez. Alvarez, resign. Give way to Sara Duterte. Yan ang sinasabi mo, Digonggong, na ayaw nyong na hindi kayo galit at hindi kayo galit sa gobyerno? Oo, naglalabas lang kayo ng damdamin. Ay, ungas ka? Ito pa. Alvarez not sorry for asking military to withdraw support. Hindi pa to destabilization? Ito ba yung gusto nyo lang marinig? Hindi. Distab ang ginagawa nyo. Distab yan. Destabilization attempt yan. Kaso walang sumusunod. Walang sumasama sa movement nyo. Kaya nga nagmamakaawa na kayo dito. Sanay. Nagmamakaawa na kayo. Mag-imbita kayo sa susunod na maisug. Ala eh. Wala kayong critical mass eh. It's your fault. Alam niyo ba mga Ochero, nag-aalisa na sa partido ni Digong, mga tao? Bakit? Mga Ochero, kahit opposition ka, kung ganito ba naman ang leader mo eh. Dalayasan mo rin eh. May bagong umalis. Alvarez. Congressman Alvarez. Pepito Alvarez resigns as PDP president. Ibang Alvarez to Congressman ng Palawan to. Resign. Layas. Bakit? Ang toxic kasi. Ang toxic kasi. Baka mamaya mabigla maisog sa Palawan. Madamay pa si Alvarez. Yan. Naglalayasa na. This is on top of, dagdag to dagdag to. Sa paglayas ni Gwen Garcia, sa paglayas din ng 60 na PDP officials ng Negros. Bakit? Yung kakamaisog nyo. Kakamaisog nyo yan. Ito siguro, mga Kochero, ang pinakamalaking tama laban sa mga Duterte. Ito, resulta to ng maisog. Ito nung April nangyari. Marcos approval down by 13 points. Expected yan. Bakit? Matindi ang birada kay Marcos niyan, panahon na yan. January, February, March. Yan ang mga pinakamatitinding
birada laban kay Bongbong Marcos. Naalala nyo, dyan pumutok yung issue ng Marcos addict at sinalsal ng matindihan ni Marloca. Yun. So expected ko yan, nabababa ang kanyang approval rating. Pero kay Sara, hindi ko in-expect. Bumagsak siya ng 7%. See? Naalala ko sino ba to? Adrian Pascual. Sikat na mga DDS vloggers yun eh. Comment siya. Sabi ko, nag-comment siya dun sa post ko tungkol kay Harry Roque. Basta, and somewhere in the conversation, sabi ko sa kanya, wag mo akong problemahin pagdating sa abogado. Problemahin mo yung pabagsak na numero ng prinsesa nyo sa surveys. Hindi siya naniniwala. Hindi kinuwento ko sa kanya. Pulse Asia, bumagsak si Sara ng 7%. Approval rating. Yan nung April. Meron pang isa nung May. Sa Okta naman. Okta. Sara's ratings dip below Marcos. Ilan ang binaba dito? 9%. Sana yun? Ito. 9 percentage points yan. Imagine, ang lakas ng tama kay Sara. Alam nyo mga kotsero, itong partido ni Duterte dapat nag-iisip kayo eh. Dapat hindi lang kayo puro... Kasi ang assumption nila, ito based on observation lang naman to, no, wala akong nakakausap sa kanilang lahat. Feeling ko ito yung nasa isip nila. Malakas tayo, nasa atin ng Duterte. Malakas tayo, mataas sa survey si Sara. Mataas sa survey si Digong para maging senador. Mataas kami. Malakas pa tayo, may laban pa. Feeling ko yun ang iniisip ng mga handler nito ni Digong eh. Saka ni Sara. That may be true before, nung hindi pa sumasabog mga kalokohan ni Digong. Nung hindi pa sumasabog mga kalokohan ni Pulong, ni Baste, tsaka ni Sara. Totoo yan noon. But not anymore. Iba na ngayon. Sumabog yung 51 billion eh. Sumabog yung 125 million. Sumabog yung EJK dyan sa Davao. Sumabog yung ICC warrant of arrest. At today, may na-convict na naman sa war on drugs kanina. May convicted na naman. Pumatay sa mag-ama. Now it's coming out that Duterte is really, tama talaga si Miriam eh. He is the worst thing to happen to the Philippines. Seriously. Tama si Miriam. Dapat talaga nakinig tayo kay Miriam Defensor noon eh. Nung nabubuhay pa siya eh. Tama siya eh. Duterte is the most dangerous presidential candidate. Totoo, tama nga siya. Siya nga ang pinakadelikado. Imagine mga kotsero, sa lahat ng wanted, mga tropa lang niya hindi maaresto. Tropa lang ni Digong. Ibuloy, Bantag, Tebes. Lahat yan may warrant. Pero hindi maaresto. Bataan niya eh. Ingat lang tayo sa susunod kung sino mang ihahalal natin. Kasi yung campaign ni Digong tsaka ni Sara and of course BBM. Nakaangkla yun sa pangalan ng Marcos eh. Sinabi rin naman ni Digong yun eh. Kung walang Amy Marcos, hindi ako magiging presidente. Sinabi ni Digong yun. Obviously, nitong election na dumaan, kung walang Bongbong Marcos, walang Sara. It's very obvious. Okay, so mga kotsero, maraming po salamat sa inyo patuloy na mag-support sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Shad YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see you in my next Coach Jared Live. God bless you next time, guys. Bye!
ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?